The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kaibigan at mga naming mga kababayan saan mga kayo dako naroon. Especially yung pong mga kababayan natin. Dahil ito po ay Filipino o Tagalog-based na program. And of course, may instansya na tayo na meron din pong English. Kaya we are reaching out sa lahat ng mga Filipino audience po natin. Welcome po dito sa ating bahagi ng ating palatuntunan na pinamagatan ang sagot ng Biblia. Dito po sa Pilipinas, nananawagan din po tayo. Kung kayo po ngayon nakasubaybay, nabalita nyo po ang tungkol sa ang kabanal-banalan. Opportunity nyo na po ito na kayo po ay makakalahok po, makasama po namin sa discussion sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga mensahe sa pamamagitan po ng ating mga text lines gaya ng mga sumusunod. 0927-140-3782 0927-140-3782 0909-555-5009 0909-555-5009 0991-419-2027 0991-419-2027. You may also visit us sa ating official website mostholychurch.com. At sa ating malaganap na mga social media accounts, sa ating pong mga platforms na ginagamit din ho ngayon, sa Facebook o ang Meta, MHC Media, and ang Kabanal-Banalan, yan po ang ating Facebook o Meta account. Sa YouTube naman o YouTube, The Most Holy Church. Yan po, hanapin nyo po dun sa pating search bar. Type nyo po ang The Most Holy Church. Ang punong tanggapan po ng Iglesia, ang Most Holy Church of God in Christ Jesus, ay sa Maynila, number 688 Rahabago Street, Kagalangin, Tondo, Manila. At ibig din namin i-share sa inyo, we have also programs other than this. Every Sunday, The Climb, 7 to 7:30. Likhawit naman, 7:30 to 8. Yan po ay mostly music, officially or mga originally composed sa church. Itong ang kabanal-banalan mismo na pinamagatan ngayon, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30 in the evening. Ay full life. Tuesdays and Fridays naman 7 to 7:30. Ang sagot ng Biblia Saturdays dito ho yan sa Kiss FM. Samantala sa DWBL naman 12:42. Mondays to Fridays 7:30 to 8. Sa YouTube naman at Facebook ay 6 to 6:30 in the morning. A blessed day. At tulad ng inyong napapanood every Sunday, ang sagot ng Biblia 4 to 5 in the afternoon. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, kasama po natin sa paglilingkod na ito, ang minamahal nating kapatid na Eugene, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos na nagpahintulot na magkasama-sama po tayong muli sa pag-aaral na ito. Nagpapasalamat din po kami sa inyo sa patuloy na pagbibigay ng pagkakataong mapaglingkuran namin kayo sa ganitong paraan na ang inyong mga katanungan ay masagot sa pamamagitan ng Biblia. Let's get to business, kapatid na Yusha. Dito po sa mga katanungan nakahanda po para sa paglilingkod nito. Una ay gaano kahalaga sa tao ang utos ng Diyos na pagpapatawad. Yan. Gaano ba ka-importante na ang tao ay tumugon dito sa utos ng Diyos
ng pagpapatawad. Na marahil ang gusto talagang tukuyin kung sinusunod ng tao ang utos ng Diyos na pagpapatawad. Napakahalaga po niyan. At yan ipinaliwanag ng banal na kasulatan. Basahin po natin. Ito po sa Marcos 11 at 26. Tatapat kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa mga langit. Yan. Yan itinuro ng ating Panginoong Kristo Jesus nang siya po ay narito sa sanlibutan. Pagka tayo po ay nagsisikap na masunod ang utos ng Diyos na sa mga nagkasala sa atin, maging mapagpatawad tayo, patatawarin din po tayo ng Diyos sa ating mga naging kasalanan sa Kanya. Kasi wala namang tao na hindi nagkakasala sa Diyos. At ang tendency, pagka ang tao nagkasala sa Diyos, siyempre humihingi ng tawad sa Diyos. Para dinggin ng Diyos yung ating hiling na tayo patawarin, kailangan matuto tayong magpatawad. Ibig sabihin nawawala ka ng poder na ikaw man na subject ngayon ng kapatawaran, hindi ka mapatatawad kung ikaw mismo. Sabi nga natin, wala ka sa poder na mapatawad kung ikaw mismo hindi mo pinapractice, hindi mo ginagawa ang pagpapatawad. Opo. At naintindihan natin ang pagpapatawad dyan. Hindi yung pagpapatawad na labi lang. Sa labi lang. Hindi yun ang nakikita talaga sa puso niya. Although proseso po yan, naintindihan natin, tayo mga tao, may damdamin, may emosyon, may proseso pinagdadaanan. Hindi gaya ng, tayo naman, kumikilala sa ganung sitwasyon ng tao. Hindi naman tayo parang robot o computer na disusi o may switch. Switch on, panatawad. Switch off, hindi mapatawad. Oo, hindi tayo gayon. Na parang instantly, automatiko nagagawa natin. Pero kinakailangan, dahil turo ito ng Diyos, dapat may conscious tayong effort, ibigin natin, gustuhin natin, hindi man yung agad-agad na nagagawa natin. At that very instance, o yung mismong tagpo na yon, at least, inibig mo, dumaan ka sa proseso ng pagpapatawad sa sino mang nagkasala sa iyo. Gaya ng hindi mo pinaplanong gantihan siya ng katulad din ng nagawa niya sa iyo. O kaya mas masama pang kasalanan kaysa ginawa niya sa iyo. Yun yung nagpapatawad. Hindi nagpaplano ng ganti sa masamang ginawa sa kanya. So, yan po yung mga words of wisdom na mababasa natin sa Biblia. So, bukod pa ho dito, kapatid. Si Apostol Pablo, nagpahayag din tungkol yan. Narito, sabi niya sa mga kapatid sa Korinto, pangalawang liham niya, 2:10, ang saling ang bagong ang Biblia. Ang inyong pinatatawad ay ipinatatawad ko rin. Ang aking pinatawad, kung ako'y nagpapatawad, ay alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo. Tuloy natin hanggang 11. At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. Yan. Alam naman talaga natin, sa ganyang mga pagkakataon, nagtatangka ang kaaway na si Satanas para ang tao'y papagkasalahin. Pero pagka po nagpatawad tayo, hindi nagkakaroon ng tsansa si Satanas para tayo ay pagkasalahin dahil sa kapatid na nagkasala o sa sino man na nagkasala sa atin. So, bukod pa ho dyan, mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay, ay may mga anecdotal, mga experiential na mga nangyari noon na pwede tayong kumuha ng leksyon. Gaya nitong kay Apostol Pedro. Sitwasyon ng Apostol Pedro. Babasahin po natin para po sa inyong kabatiran. Mateo 18:21 hanggang 22. Nang magkagayay, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasalang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin? Hanggang sa makapito?
sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Ang dami nun, kapatid na Gabriel. Opo. 490. Opo, kung yun 7 times 7 o 7 times 70. 490. So, baka pagka ganun ng kaisipan at ginawang literal yan, baka inatake na sa puso yung pinagkasalan. Opo, talagang if you will keep tabs, kukwentahin mo, parang konti na lang. meron kang talaan, no? Isa, dalawa, konti na lang. O, pag natapos na to, hindi na kita patatawarin after 490 na pagkakasala. Kaya kung iintindihin yan, hindi po literal na 490. Ang talagang ibig sabihin, kahit ilang beses pa na magkasala, ang sino mang nagkasala sa atin, ang itinuturo sa atin, magpatawad. Bagaman, yan po hindi madalang gawin. Pero nananatili, yan ang utos. Magpatawad tayo. Opo. Ngayon, kung ano ang mangyayari doon sa lagi na lang nagkakasala sa atin, Diyos ang nakakaalam nun. Pero tungkol sa atin na pinagkakasalahan, ang utos po ay magpatawad. At yun po ay makabubuti sa atin, hindi po makasasama. Ang makasasama sa atin yung pagka hindi tayo nagpatawad. Totoo naman yun. Opo. Dahil pagka ikaw hindi nagpapatawad, yung taon lagi mong nakikita, hindi mo napatatawad, ikaw yung hirap na hirap ang kalooban. In a way, ikaw ang bihag niya. Opo. Nabibihag ka niya dahil parang siya ang nagdidikta sa sitwasyon mo. Ngayon, kung ikaw ay nagpatawad sa kanya, di napapalaya mong yung sarili, yung Opo. epekto nun eh. Kaya mahalaga po ang pagpapatawad sa buhay ng tao. Unang-una, nakalulugod po sa Diyos ang ugaling mapagpatawad. Sana aralin natin mabuti yan. Normal kasi sa tao, tayo dinadala ng pagkagalit, pagkamuhi, resulta ng na-offend tayo, nagawan tayo ng masama. Di ba? Bilang Kristiyano, hindi kami puwera doon. Tayong lahat. Tayo po mag-aral na naway umalingaw-ngaw sa atin ang tinig ng ating Panginoong Hesus na tayo ay magpatawad hanggang doon sa beyond our limitations. Yung sinabi ni Pedro, ito yung limitasyon Pero sinabi ng Diyos, higit pa sa limitasyon mo, tutulungan ka. Kung handa ang iyong puso, may puwang sa iyong puso ang pagpapatawad. Opo. Salamat po. Sana po makatulong ito sa ating lahat. Next question ho, kapatid na Yushel, if you may. May nakatupad na po ba sa utos na ibigin ninyo ang inyong mga kaaway? Ito, isa pa. Opo. Hindi naman yung utos ng Diyos yan na hindi matutupad ng tao. Kung merong nakatupad, ayon sa inyong hinahanap na sagot, basahin po natin sa Biblia. Sa Aklat ng Mga Gawa, 7:59 hanggang 60. At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. At siya'y naniklod at sumigaw ng malakas na tinig, Panginoon, huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito ay nakatulog siya. Yan. Alam na alam yan ang ating mga taga-subaybay. Yan sitwasyon na si Esteban bilang isang lingkod ng Diyos ay nakaranas ng mabigat na pag-uusig dahil siya noon ay talagang pinapatay na. Opo. Ng mga noon ay bumabato sa kanya. Binabato siya. Ang intention ay patayin talaga siya bilang lingkod ng Diyos. Pero maliwanag po, bago siya mamatay, ipanalangin pa niya sa Diyos yung mga bumabato sa kanya. At ang panalangin niya, huwag iparatang yung kanilang kasalanan sa kanya. Nakahawig yung sinabi ng Panginoong Hesus nung siya pako sa krus. Pako sa krus. Patawarin sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya yan sigurado hindi po drama yan. Yan ay totoo at yan ay talagang nangyari. Sa halip na
ang ipanalangin ni Esteban ay yung katulad ng panalangin ng iba. Sana mamatay ka na, sana masagasaan ka ng pison. O sana kung ano-ano, mabulunan ka sana pagka kumakain ka. Hindi yun ang kanyang panalangin. Ang panalangin niya sa huling salita, bago siya mamatay, patawarin sila. Huwag iparatang ang kasalanan niyaon sa kanila. Gaya ng huwag silang parusahan. Yung iba, ang panalangin, parusahan kasana ng Diyos sa ginawa mo. Pero siya hindi. Huwag iparatang. Ibig sabihin, huwag silang parusahan dahil sa kasalanang pagpatay sa kanya. Huwag ibilang, ano? Opo. Huwag i-count. Kasi pag kinount yun, may parusa yun. Tingnan niyo po, ganyan ko. Hindi namin sinasabing ganito ka martir ang Kristiyano. Hindi ko nagtatry na maging martir. We are just taught to do the right thing. Tinuturo kung ano yung wastong dapat gawin ngayon. Kung may nakasaksi niyan, para sa kanila, isang kamartiran. Yun po konklusyon nila. Yun impression nila sa ginawa niya. Na tama naman. Talagang nabuhay na martir at namatay ng gayon itong si Ginoong Esteban. Opo. At siyempre, tayo po maaaring hindi sa ganyang sitwasyon pagkasalahan ng ating kapwa para mapatunayan natin ang ating pag-ibig sa ating kapwa. Pero isang bagay ang tiyak, may mga sitwasyong darating sa ating buhay na magiging hamon o challenge para masabi natin sa Diyos. Hindi lang nadinig yung utos na ibigin ng ating kapwa, kundi ito mismo ang ating isinasa kabuhayan. Salamat po, kapatid na Yusef, sa inyo. At ngayon, we will have a short break. Pakinggan po natin ang tinig ni Israel Shilo Abeliera from Bongabo, Nueva Ecija. Gayon na lamang ang pamagat ng kanyang awitin. Shalom po mga minamahal na kapatid. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay hahandugan ko po kayo ng likhawit na may diwa na nagpapaalala sa atin na kahit saan man tayo naroon, ano man ang sitwasyon na dinaranas natin, naroon lagi ang pag-ibig ng Diyos na gumagabay sa bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ang likhawit pong ito ay isinulat ng kapatid na Rapa, Brother Rodel Garabiles, at nilapatan ng musika ng kapatid na Gamaliel David, Brother Gamaliel Nepomuceno. Ang pamagat po ng likhawit na ito ay Gayon na Lamang. Pag-ibig ka mula pa noon, pag-ibig ka anumang panahon, bago pa lalangin ang lahat ng bagay, pag-ibig ka mga salita'y hindi sapat upang ilarawan ang kahulugan o anong hiwaga kay dakila o gayon na lamang ang iyong pag-ibig kay sarap damhin sa puso't isip o gayon na lamang tanging nasambit kay palad ko aking nakamit. Pag-ibig ka mula pa noon, pag-ibig ka
anumang panahon, bago pa lalangin ang lahat ng bagay. Pag-ibig kang napakilala, mga salita'y hindi sapat upang ilarawan ang kahulugan. O anong hiwaga kay dakila, o gayon na lamang ang iyong pag-ibig, kay sarap damhin sa puso't isip. O gayon na lamang tanging nasambit, kay palad ko aking nakamit. Hinamtang palad ibabahagi sa bulan, upang makakita ng wagas na liwanag. Kapalaran ng mundo ay aking hawak, ililigtas sa pagkapahamak. O gayon na lamang ang iyong pag-ibig, kay sarap damhin sa puso't isip. O gayon na lamang tanging nasambit, kay palad ko aking nakamit. Ang sagot ng Biblia. Kasunod po, kapatid na Yushel, ano po ba ang pananaw ninyo sa politika sa Pilipinas? So, yung kasalukuyang political climate siguro ang tinatanong ng ating mga kaibigan. Kasi, pwede ho sa konteksto din, isama natin dito, kapatid na Yushel, may mga personalidad ho kasing involved sa politika ngayon na mga pinuno ng relihiyon. May mga ganyan ho eh. Hindi ho bago yan sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa nangyayari po yan, na kung saan na-involved, na nagiging kritiko, di kayo may pinapaboran, ang mga pinuno nga ng simbahan, pinuno ng mga religious organization, sila po ay sabihin na natin, talagang sinasangkot ang kanilang sarili sa politics. So, ang tanong po'y directed ngayon sa ating kapatid na Yushel, ano po ba ang pananaw natin sa politics, especially dito sa Pilipinas? Kung paano natin tinitingnan o ano ang pananaw natin yan, base sa kung ano ang instruction ng Biblia. Opo. At yan ay mababasa natin sa sulat ni Apostol Pedro. 2:13 hanggang 14 ho ang unang liham niya sa mga nasabing mga kapatid. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa panghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan naman ng nagsisigawa ng mabuti. Yan, maliwanag naman. Hindi naman malalagay yan sa kanilang mga katungkulan, gobernador, o kung anumang katungkulan meron po sila na hindi ipinahintulot ng ating Panginoon. Ngayon, ang talagang malinaw na dahilan kung bakit nandyan sila, para gawin yung nararapat na paghigantihan yung mga nagsisigawa ng masama. Ngayon, kung halimbawa, mayroon silang ginagawang hindi tama, hindi na natin sagot yun. Sagutin nila sa Diyos yun. Basta kung ang ipinapatupad naaayon sa saligang batas at hindi po lumalabag sa
ating relihiyon as far as we are concerned. Siyempre, sinasabi din nila, hindi pwedeng mag-clash ho yan, hindi pwedeng magbangga para sa kanila. May kalayaan tayong mag-practice ng ating relihiyon. Kaya ang turo sa kapatiran, sa kabanal-banalang iglesia, magpasakop kahit sino ang nakaupo. Opo. Kaya ang sabi dyan, sa hari, of course, ibig sabihin yan, yung supreme na leader ng isang lugar. And for that matter, dito sa Pilipinas, under a democratic form of governance, ang Pangulo. So regardless kung sino ang nandyan. Kung tayo po ay magkikritiko, criticize, nasa kalayaan naman po ilang kapatid natin to criticize kung ano yung nakikita nilang mali. Pero as a general policy po ng iglesia, nagpapasakop po tayo sa sino mang nakaluklok. Opo. Hanggang sa level ng lokal. Sabi nyo nga kanina, gobernador, mayor, konsihal, kahit kapitan. Kahit kapitan. Kahit barangay captain. In fact, meron tayo. Nasa kapulungan ng matatanda sa iglesia. Part of a barangay system. May mga ganyan po tayong kapatid. At silang naglilingkod sa level na yun, grassroots level ng mga tao o ng mga mamamayan. Kaya sabi, pasakop, ituring na sila po tagapaghatid ng kustisya, tagapaghiganti, at sila din ang nagdadala ng papuri sa dapat papurihan. Nasa last part kapurihan sa mga nagsisigawa ng mabuti. Acknowledgement, recognition naman sa gumagawa ng kabutihan. Opo. Kaya yun ang ating pinakasisikap na maging pagsunod sa kanila kasi yan ang itinuturo ng Biblia. Hindi maaari na tama naman yung kanilang ipinasusunod hindi natin susundin. At higit pa ho dyan, kapatid na usually, you may, meron din kong mga pagbibili dahil syempre ang iglesia nasasakop ng kanilang mga alituntunin. Gaya nung sa Israel noon, kahit sila nasakop sila ng Babylonia. Kinuha nga sila, dinalang bihag sa Babylonia. So virtually, they were Jewish people. As a people, they are still Jews, pero naging Babylonian citizens po sila. Anong bilin sa kanila ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremias? Narito po, 29 at 7 ng Jeremias. At inyong hanapin ang kapayapaan sa bayan na aking pinagdalhan sa inyong bihag at inyong idalangin sa Panginoon sapagkat sa kapayapaan niyaon ay magkakaroon naman kayo ng kapayapaan. Kaya hindi natin hinihikayat ang sinamang kapatid na magrebelde o kaya makisama sa rally laban sa gobyerno. Labag po yan sa pananaw, sa kaugalian ng Kristiyano o kahit po sa kaugaliang itinuturo sa Biblia. Sa halip, ang itinuturo ay kung paano po magiging bahagi sa ikapapayapa ng bayan. Kaya yun, pinapanawagan natin sa mga kapatid. Medyo nadadala tayo ng damdamin, napabilib tayo ng mga politicians. Anong sabi ni Jeremias? Hanapin nyo kapayapaan. Huwag kayo padadala sa damdamin. Lalo kayo usong-uso ang mga vloggers. Na sila po of course, alam naman natin yung vlogging na ginagawa ngayon, it's really part ng kanilang paghahanap buhay. Business. Business ho yan, negosyo talaga yan. Sa totoo lang, you can tell yung ads na nag-generate po niya kung kayo nahikayat nilang maging followers kayo at kayo sumusubaybay. Pero obserbahan nyo po mabuti. Ang nakalagay, hanapin ang kapayapaan. Mostly, hindi natin nila lahat, mostly, naobserbahan ko personally, nagtatanim mo ng galit yung ilang mga vloggers. Gusto nila, etong pananaw namin, opinion lang ho yun, yung sinasabi nila. Hinihikayat po kayo sa kanilang opinion. Hinihimo kayong magalit, magsilakbo ang inyong damdamin. Sa kapatiran, dinidiscourage po natin yan na tayo po maging mitya ng kaguluhan. Kasi nga tayo po sabi nga dito magkaroon tayo ng kapayapaan. Ang dapat pa nga, idinadalangin. Narinig nyo,
idalangin niyo po yung kapakanan nung namiminuno po sa atin. Kung nakikita niyo mang may pagkakamali sa inyong personal na pananaw, ipanalangin ninyo na he or she may see the light kung ano yung marapat na gawin sa pamumuno o pamamahala ng ating bayan. Ang sagot ng Biblia. Ito, maganda kong tanong to, kapatid na Yushel. Kasi meron kong general pananaw tungkol dito. Ano po ba sa Biblia ang bagong buhay? Bagong buhay. Kung minsan ginagamit yan sa halimbawa, matagal na nakulong sa bilibid. Opo. Pag nakalaya, bagong buhay. Pero sa Biblia, ang bagong buhay o panibagong buhay, may ibang tiyak na tinutukoy at mababasa po natin. Sa liham ni Pablo, sa kapatiran nga sa Roma, sa 1:4, tayo ngay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. O yan, ang panibagong buhay sa Biblia, magagawa ng tao pagkatapos na siya po ay mabautismuhan. Pag ang bautismo po ay hindi pa dinadaanan ng tao sa buhay niya, hindi po niya magagawa ang paglakad sa panibagong buhay o pagbabagong buhay. Maaaring sa tingin niya, may mga nabago sa kanya, pero yung itinuturo ng Biblia ang pagbabagong buhay, magaganap lang po sa tao pagka siya'y nabautismohan na. Gaya ng sinasabi po ni Apostol Pablo. Kaya ang pagbabagong buhay po, ibinibigay ng Diyos sa tao pagkatapos ng bautismo. Bakit? Ano ba ang nangyayari sa tao pagka siya nabautismohan? Pinaliwanag din ni Apostol Pablo yan. Alito po, sa liham niya sa mga kapatid sa Corinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. O yan, malinaw po naman. Pag tayo po'y nabautismohan, nagiging kay Kristo tayo. Ang tawag sa atin, bagong nilalang. Kaya bagong buhay. Kaya sa atin po na mga sumusubaybay sa programang ito, hangarin natin na maranasan natin sa ating buhay na mabautismohan tayo sa Panginoong Kristo Jesus. Pagka tayo po'y nabautismohan, doon pa lang po natin magagawa ang paglakad sa panibagong buhay o sa pagbabagong buhay. Kasi po, pag nabautismohan tayo, ang lahat ng ating mga pagkakasala, lahat ng mga naging karumihan natin, pagkakamali, ipinapatawad po ng Diyos yun. Kaya malinis na malinis po tayo. Pag tayo nabautismohan, ang katulad natin ay bagong nilalang, bagong panganak. Parang, fresh. Opo. Although yung sinasabi nila, bagong buhay, sariwa daw. Back to zero. Itong bagong buhay na definisyon ng Biblia, yung buhay kay Kristo, opo. Pamumuhay na ang nilalakaran natin ay yaong mga utos na ng Diyos. Opo. So, salamat po. Sana po makatulong sa atin ng sagot na yan mula sa Biblia. Ang kasunod po, kapatid na Yushel, bakit hindi nasusunod ng tao ang mga utos ng Diyos? Diretsong sagot. Yung iba kasi, bakit hindi nasusunod? Siyempre, ayaw kasi nila. Opo. Pero meron paliwanag din ang Biblia. Meron ganun Bakit hindi nasusunod ang mga batas trapiko? Kasi ayaw, may pasaway. Meron tayo tinatawag na kamote. Pagkakamote, kamot kokote yata ibig sabihin no, pinaikling kamot kokote. Ayun lang kasi pagka nahuli. Kaya kamote. Kamote. Hindi pasaway, hindi sinusunod ng utos. May paliwanag din ho ang Biblia. Bakit nga ba? Kahit na
ang tao ibig sumunod, hindi niya nasusunod. Opo. Si San Pablo mismo ang nagpaliwanag yan. Basahin natin. Narito sa Roma 7:19 hanggang 20. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapat ko ng hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng Biblia. Kaya hindi masunod o ayaw sundin ng tao ang mga utos ng Diyos na mabubuti. Kasi po, ang namamayani sa tao na siyang sinusunod niya, yung kasalanang nasa kanya. Opo. Ibig sabihin, yun yung katwiran niya. Bakit ko susundin yan? Kaya hindi niya sinusunod. Malakas ang impluwensya sa kanya nung kasalanang nananahan sa kanya. Sa halip na mabuti yung gawin niya, yung natutunan niya, nakasanayan niyang hindi mabuti, Opo. yun ang kanyang ginagawa. Siguro, nakasanayan niya yung walang traffic light nung dati pa. Nung magkaroon ng traffic light, para wala pa rin traffic light. No? Kahit pula na, tumatawid pa. Opo. Tapos pagka nabangga, Kamote. kamot, kokote. Well, nadadala ho natin sa ganun. Pero yan ang realidad ng buhay. Aplikable din ho yan sa pamumuhay natin bilang tao, yung moralidad natin, yung pagiging lingkod natin ng Diyos. Pagka hinayaan nating yung pagkakasala, nakasanayang, yun ang nananahan sa puso natin. Yun ang magdidikta sa atin. Kahit isip mo, ayoko nito. Kaya lang nga, sabi nyo nga, nasanay na. Ano ba pakialam nila? Sabi nila, gusto ko to Dito ako masaya Yung pa. Ayan, yung mga ganyang katwiran, dito ako nasanay. Maliit pa ako, ito na ako paano? Di ba? Yan yung mga nakasanayan, yan yung nakatira sa isip, sa puso ng tao na sa halip na baguhin, hindi niya mabago. Sa halip na sundin niya utos ng Diyos, hindi niya masunod kasi nananaig yun dati. So yan ang biblical explanation sa sitwasyon na yan. Of course, may offer din ng Biblia kung paano natin magagawa yan. Kanina, pinaliwanag na. Hayaan natin ang Diyos ang magdikta sa atin. Opo. Itulot natin na yung aral niya ang manahan sa puso natin. At hindi lang si Apostol Pablo ang nagpaliwanag niyan. Kahit noon pa, sa panahon pa ng mga propeta ng bayang Israel, sinabi na ang bagay na yan. Jeremias 5:25, ang inyong mga kasamaan ang naghiwalay ng mga bagay nito, at ang inyong mga kasalanan ang nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Diretso yan. Hindi dahil mahirap sundin ang utos ng Diyos, kundi dahil merong kasalanan na namamayani, na gaya ng kapangyarihang pumipigil sa tao para hindi masunod ang kabutihan o ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Totoo naman yun Pagka utos ng Diyos na susundin mo, hindi ka mapapasama. Siguradong mapapabuti ka, mahahanay ka sa taong mababait, sa taong mabuti. Pero hindi mangyayari yan sa tao pagka ang paiiralin at susundin niya ay ang kasalanang namamahay o nakasanayan niya sa kanyang buhay. Opo. At sinabi nga natin, ang sagot ng Biblia, ang offer ng Biblia para magawa natin ito, given na yan, yung sitwasyon na yan. Opo. Ito, sabi ng kasulatan, unang 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Pangibabawi natin yung pag-ibig sa Diyos. Kasi kahit na ang tao gumagawa ng masama o nabubuhay sa kasamaan, ang nasa puso pa rin madalas sinasabi niya, mahal ko ang Diyos. Kasi yan ang lumalang sa akin. Opo. Nagte-thank you pa rin sa Diyos yan Di ba? Nagsosorry pa nga. Di ba? Lord, patawad. Sabi nung awit. Kasi alam niya mali yung ginagawa niya Pero, ang nangingibabaw pa rin sa kanya, alam mo, magsisimba siya. Kaya lang daw magsisimba kasi bago yung damit niya. Okay, birthday. O kaya birthday niya. O kaya kasama niya yung kanyang bebot.
Mukhang talagang hindi na kayo moderno na YouTube. Hindi na ho yata. Yan po yung mga punto. Yun ang nangingibabaw. Pero kung ang pangingibabawin natin, yung pagmamahal sa Diyos na lumalang sa atin, ang mararamdaman natin, napakaginhawa na sundin ang utos ng Diyos. At tayo mismo, gaya ni San Juan, ay magsasabi, hindi mabigat ang utos ng Diyos. Maginhawa. Maginhawa, masarap, mapayapa na masusunod natin. Si Mr. Di ba, sa tunay na buhay, kung law-abiding citizen, kahit na ikaw ay nagbumukang hindi na magandang sitwasyon, tawiran yan. Stop, o kahit walang stop, kita nyo yung nakalagay stop, hindi ka tatawid kahit na wala naman dumadaan. Dahil law-abiding citizen ka, susundin mo yun. Kasi may dahilan kung bakit may stop sign yun o kaya may stop signal. Mali mo may biglang sumulpot doon, hindi mo napansin. There is a reason for every ordinances o every ordinance, every traffic rule, every traffic regulation. Ano mang ipinapatupad, may dahilan yan para sa kabutihan natin. Same is true sa mga pinapatupad ng Diyos. May dahilan yan. Ang overall na dahilan yan ay para sa ikabubuti mo rin, para sa ikatutuwid natin ng mga anak niya. So, salamat po. At inaasahan namin yan masasampalatayan na natin. Okay. Balikan natin, kapatid na Yushe, if you may, si Sister Israel, si Sister Shilo Abellera from Bongabon, Nueva Ecija. Ang kanyang awiting, the 23rd Psalm. Psalm 23, 23rd Psalm. Pakinggan natin muli si Israel. Shalom pong muli sa inyong lahat. Ang likhawit po na aking ihahandog muli sa inyo ay hango naman po sa isang talata sa Biblia na may pamagat na Salmo 23. Ito po ay isinalin sa wikang Ingles. Ito po ay may diwa na ang Panginoon ay hindi tayo iiwan ni pababayaan man sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Dahil siya ang ating pastor. At kapag tayo ay nasa Kanya, wala na tayong kakailanganin pa dahil ibinibigay niya sa atin ang lahat ng hilingin ng ating mga puso. Ang likhawit po na ito ay nilapatan ng musika ng kapatid na Yushel Toledo Galang. Ito po ay may pamagat na 23rd Psalm. The Lord is my shepherd, I have everything that I need. He makes me rest in fields of green grass and leads me to quiet pools of fresh waters. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go through the deepest darkness, I will not be afraid. I will not be afraid, oh Lord, for you are with me. His shepherd's rod and staff protect me. He prepared a banquet for me, even though my enemies will see me. He welcomed me as an honored guest.
and filled my cup to the brim. I know that your goodness and love will be with me all my life, and your house will be my home as long as I live. And filled my cup to the brim. I know that your goodness and love will be with me all my life, and your house will be my home as long as I live. Amen. Ang sagot ng Biblia. Huling tanong po natin, kapatid na Yushel, bakit sa ibong mandaragit o mandaragit itinulad ang sugo ng Diyos? Basahin natin ang nasusulat sa Biblia bilang tugon. Isaiah 46:11, na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Yan po ang malinaw na sagot. Kaya siya tumatawag ng tao na itinulad sa ibong mandadagit, kasi po, yung tao na yon ang gagawa ng kanyang payo. Ibig sabihin ng kanyang utos, ng mga panukala para mangyari, na ang kailangang pagsunod sa mga utos ng Diyos na kailangang mangyari, hindi po parang hinay-hinay o parang lelempot-lempot, kundi kailangan gaya ng ibong mandaragit, mabilis na mangyari. Kasi napakahalaga ng utos ng Diyos na kailangan niyang gawin. Kaya gaya ng ibong mandaragit. Yun talaga Sabi nyo nga, mabilis. Swift. Opo. Yung ibong mandaragit, ravenous bird or a bird of prey, doon siya itinulad. Kasi nga, may tiyak na purpose, may tiyak na dahilan. At naka-focus siyang, halimbawa, yung ibon. Kaya nga, tawag sa kanya yung ravenous bird o bird of prey. Pagka meron siyang target, meron siyang nakakita, sigurado yun ang pupuntahan niya. Wala siyang lingon-lingon, wala siyang ibang gagawin, kundi tupdin kung ano yung purpose niya na nabuo sa isip niya. Yan itinulad nga sa emisaryo o sugo ng Diyos na merong tiyak ding dahilan ng pagbangon sa kanya para tupdin ang kalooban ng Diyos, sumunod sa payo, sa counsel, sa direksyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Opo. Kaya ganyan po kahalaga yung paghahalin tulad sa sugo ng Diyos, sa kinatawan ng Diyos, sa ibong mandadagit. Kaya kahit po ang mga lingkod ng Diyos, itinulad din sa ibong mandaragit. Mababasa natin yan sa Isaiah 40:31. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay magbabagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y nagsisitakbot, hindi mga papagod. Sila'y magsisilakat at hindi manghihina. Yan. Palibasa, yan ang mga lingkod ng Diyos para gawin ang mga kalooban ng Diyos, kaya sila itinulad din sa agila. Sugo ng Diyos, gayon din ang pinagtularan. Kasi walang dapat makapigil, kailangang mangyari kung ano ang kalooban ng Diyos. So, yan po ang paliwanag ng kasulatan. Inaasahan po naming buong puso, inyong matatanggap, masasampalatayanan ang mga bagay na yan ayon sa kasulatan. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, mananalangin sa Panginoon para po sa ating mga kahilingan at sa kahilingan po ninyo na mga sumusubaybay sa programang ito. At pangunahan po tayo ng kapatid na isa sa mga presbitero ng iglesia, ang kapatid na Gabriel. Tayo po'y mananalangin. Aba, Panginoon namin Diyos,
sa inyo kami po ay muling nananawagan. Opo. Sa buong Kapakumbabaan ay tinataas namin ang aming tinig. Amen. Upang sa iyo magpasalamat sa ginintuang pagkakataong na binigay mo sa amin. Amen. Dilagay mo sa aming labi ang iyong katwiran ng iyong salita upang ito'y ma-share o maibahagi namin sa aming kapwa-tao. Ito'y dahil sa iyong kalooban at nasaing ang lahat ay makaunawa, makabalita, makaalam ng iyong katotohanan na inihanda mo upang sila ay lumakad sa landas ng katwiran sa ikaliligtas namin lahat ng aming mga kaluluwa. Amen. At bukod sa paglapit na ito ay ipinamamalik namin sa iyo ang kapakanan niyaong mga kapatid namin, mga kaibigan namin, mga Opo. taga-subaybay ng palatuntunan ito Opo. na nakatagpo ng masusulingan, mga kasangkapan na dumirinig sa kanilang mga kahilingan Amen. at ipinagkatiwala nila sa aming labi na ilapit sa iyo Opo. ang kanilang damdamin na namamanig na sana'y bigyan mo sila ng kalakasan Opo. sa sandali ng kanilang mga kahinaan. Dalawin mo sila ng banal mong espiritu sa Amen. mga sandali ng kanilang kalungkutan sa pagharap sa matitinding mga hamon sa buhay. Dalawin mo rin sila kung sila man ay may karamdaman. Bantayan mo ang mga manggagamot na sumusuri sa kanila at nagbibigay ng lunas sa kanilang mga nararamdaman. Amen. At kung maaari ay magsugo ka rin ng mga matatanda mo sa iglesia upang sila ay hatda ng mga kaalaman, mapahiran ng langis, at sila man ay mapagaling bunga ng pagsampalataya sa iyo. Amen. Amang Hari, pagpalain mo rin ang mga kamay na kinakasangkapan upang itaguyod itong mga palatuntunan ng iyong iglesia. Sila na kumikilos sa likod ng mga kamera, na kumikilos sa anino niya o mga nakikita namin na nakapanonood ng palatuntunan ito. Sila din na mga pinunong espiritual Opo. na sa pamamagitan nila ay ginagabayan ang iyong mga lingkod upang kami ay makapangusap ng matwid at nararapat, mabiyayang maihatid ang iyong kalooban. Amen. Sa makatwid ang aming MPHL, ang iba pang mga obispo na sinidlan mo ng sikap at pagmamalasakit sa buong sangsinukob. Amen. Palain mo sila sa kanilang ministeryo, saan man sila naroon, nagre-reach out sa iba't ibang dako ng mundo upang sila ay makinabang, sila na nilalapitan ay makinabang sa biyayang espiritual na hatid ng iyong kabanal-banalang bayan. Sila man ay makabahagi sa ganap mong pagliligtas ng sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong pagparito sa lupa na ipagsasama mo kami sa iyong buhay na walang hanggan. Amen. Nagkakatiwala kaming lubos na dinidig mo ang aming panalangin. Idadagdag mo yaong mga bagay na hindi nasambit ng aming mga labi. Ito ang aming dalangin at ipinagpapasalamat sa ngalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkakilig at pagsubaybay sa ating palatuntunan. Muli po namin kayong inahiyan sa ganitong ring oras at istasyon, Saturdays and Sundays and everything, every schedule na mention ko po kanina. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Uziel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Diyos sa ating paghihiwalay. Mispa.